Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang isi-share ko sa inyo kung paano mag full wave ng XRM1. Sa video ito, malalaman nyo kung paano natin ginamit yung test valve sa half wave at yung sa naka-floated na stator, at kung paano natin ginamit yung multi-tester. Sa video ito guys, malalaman nyo kung saan yung mas mataas na charging. Tara guys, simulan na natin. Puntahan na natin yung video. Guys, ito na yung i-convert natin na XRM125. I-convert natin ng full wave. Tatanggalin natin yung engine cover ng sprocket at saka yung cambio at saka yung flywheel cover or tinatawag na stator cover. Tatanggalin natin yan dahil ang gagawin natin dito sa kanyang stator, gawin nating floated yung kanyang stator. So yan guys, tapos na nating tinanggal yung mga tornilyo. Papaluin natin na naman ng rubber mallet. Pag wala pa ring epekto, dyan mayroon yang sisikwatin dyan banda. Meron kayong makikitang pwedeng masabitan ng ating pansikwat. Yan guys, dyan sa kabila din. Sa stator na to guys, pag maluwag na yan, pag matanggal na, mayroong tutulo na langis dyan. So nakalimutan ko palang itagilid doon sa kabila. Muntik na lang na ubos yung oil nya. So yan guys, talaga may mga times talaga na kakalimutan natin na hindi perfecto yung mekaniko. Ayan mga boss, nakita nyo naman, sobrang tigas. Ayan, tumawag tayo ng tagahawak. Mabait naman yung asawa ko. Hindi naman takot na ma-dirtyhan yung kanyang kamay. Ayan, hinawakan na niya. So, madaling
Yan, matigas na. So, pagkatapos yan guys, painitan natin yung shrink tube para masisil niya yung hininang natin. Para matakpan, para iwas short circuit. Pwede rin guys na gumamit kayo ng lighter dito. Kung wala naman, pwede naman yung soldering iron. Huwag nyo lang masyadong idiin na matunaw or mabutas yung shrinkable tube para iwas short circuit guys. Ganyanin nyo lang, i-press nyo lang ng kamay nyo. Tapos, painitin uli. Saka i-press na naman. Yan na guys, pwede na yan. Okay guys, recap muna tayo. Yung naka-body ground kanina na tinanggal natin at pinadaan natin dito, ito na yun. Yun. Which is ito yung pinagdugtungan natin na dinugtong natin sa kulay yellow na pinutol natin. Dito sa nakatornilyo na yan. Yang tornilyo na yan, dyan galing yung kulay yellow na pinutol natin. Ito yung kadugtong niya dito sa socket. Yan, dyan siya galing. Pagkatapos yung kulay puti na yan guys, kulay puti, yan, ito din yung karugtong niya. Hindi natin ginalaw yan. Dahil ang kailangan lang natin na idudugtong dito yung naka-body ground at saka yung kulay yellow para magiging floated siya. Okay na yun guys, higpitan natin yung matornilyo. Pagkatapos, ayusin natin yung wire sa kanyang kinalalagyan upang hindi sasabit sa ating flywheel pag naikabit na natin sa ating motor. Kanina guys, yung half wave kanina sa pagtitest nito, iilaw lang siya kung naka-body ground yung test valve. Papadyakan natin yan guys, ganyanin lang. Kung mapapansin mo, umiilaw yung test light. Ganon din sa kulay puti. Iilaw din siya. Yan guys, yung half wave, umiilaw siya pag naka-body ground. Ito guys, pag naka-body ground guys, hindi na yan siya iilaw. Yan yung floated. Yan guys, tingnan mo, hindi siya umiilaw. Pag umiilaw yan, ibig sabihin, back job yung trabaho mo. Dapat iilaw lang siya pag sinama yung negative ng test valve, ikabit mo sa yellow at saka yung positive, i-connect mo sa kulay puti. Yan guys, binalik ko sa ground. Ayaw na niyang umilaw dahil naka-floated na siya. So yan guys, okay na yan. Okay guys, ito yung rectifier na ginamit natin, yung full wave na 5 wires. So ito na, babalatan natin yung mga wire na pinutol natin galing sa half wave na rectifier. So yan na guys. Ingatan nyo lang guys na yung kulay pula at yung green ay hindi magkadikit upang maiwasan natin guys na mag short circuit or pumutok yung fuse niya. So ito na guys, binalatan natin. Pwede rin gamitin natin yung plier na ganyan, yung long nose plier. Ingatan nyo lang na, dandahanin nyo lang na hindi siya
putol yung mga tanso sa loob ng wire sa pagbalat niyan. Wala kasi tayong wire stripper, kaya ito lang muna yung ginagamit ko. Okay guys, tapos na nating binalatan. Yung kulay green guys, ang idudugtong natin yan sa kulay green din na original niya na wire na galing sa stator. Susundin lang natin yung color coding ng wire. Pagkatapos ng green guys, isusunod natin yung kulay yellow. Yan yung isusunod natin dudugtong. Yung kulay yellow, idugtong din natin sa kulay yellow na wire na coding ng motorcycle. Pagkatapos guys, isusunod natin yung kulay pink. Idudugtong natin yan sa kulay puti na wire na half wave na galing sa stator. Pagkatapos guys, yung kulay red, idudugtong din natin sa kulay red na wire, yung papuntang battery. Yan yung nagsusupply sa ating baterya. Yung kulay red na yan para hindi malubat yung ating baterya. at saka yung kulay black na yan guys, yan yung accessories wire. Ano ba yung accessories wire guys? Yung accessories wire, yan yung pag on natin ng ignition ay umiilaw siya. Yung sa flasher guys, yung kulay black na yan, yan yung accessories wire ng Honda. Hindi kasi pwedeng hindi natin ikabit tong black na to guys sa accessories. Kasi pag hindi natin ginamit yan, yan yung dahilan na madaling mapundi yung ating mga accessories sa ating motor. Yung CDI, bulb, signal light at yung iba pa na accessories ng ating motor. Para hindi ma-overcharge yung ating baterya guys, kailangan ikabit natin itong black na wire sa ating accessories wire ng ating motor. Gagamit tayo ng test valve guys, yun, yan. Iilaw siya kapag naka-on yung ignition. Namamatay siya guys dahil may diferensya yung kanyang ignition nito. So, idudugtong na natin yung black ng rectifier ng full wave dyan sa accessories wire. Yung kulay black na yan. Yung standard ng XRM guys, ang nagpapailaw nito yung kanyang makina. Kaya nang i-convert ito ng LED na yung kanyang ilaw, nirekta ito sa baterya sa pag-unang ignition. Kaso, nalulubat dahil mahina yung charging nito, kaya nag-decide yung may-ari nito na i-convert na lang sa full wave yung kanyang charging system. Okay na yan guys, balutin na natin ng electrical tape upang iwas tayo sa short circuit guys. Babalutin natin lahat yan. Sa pagpo-full wave guys, kailangan hindi ka dito nagtitipid. Yung ginamit pala natin na full wave guys, ito yung TTGR na brand. Mabibili natin ito sa Lazada. Yung high quality na TTGR na 5 pin. Sa pagtitest nito guys, iset mo lang yung multitester into DC sa 20 volts. Tapos i-read mo ito ng hanggang sa 4,000 RPM lamang. So ayan na guys,
Yung kanyang reading ay nasa 13.7 lamang. Yeah. Yan siya guys, namamatay dahil naglo-lose contact yung kanyang ignition switch. So yan na guys, testing ulit, nasa 14.7. kahit i-re-rev mo pa yan, ubusin mo pang i-rev yan, nasa 14.7 lang talaga yung kanyang reading. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Magkikita tayo sa susunod nating video na gagawin.